Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingahin at damayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, samantalang dumagsang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang malilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo, kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yung pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Marahil ang isang pagmamalay na may dapat tayong taglayin sa bawat araw-araw ng buhay natin, sa bawat oras-oras, minuto-minuto na segundo ng buhay natin, hindi tayo kailanman makapagtatago sa Diyos. So yun po'y malinaw na lagi ko pong sinasabi, ang laki-laki ng mata ng Diyos nakatutok po sa atin. Kaya alam niya, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking anumang bagay na ginagawa nating mabuti o ang mga kasalanang ating nagagawa. Ang Diyos na nakababatid ng lahat, at higit po sa lahat, ang isang pinakamahalagang lagi ng ating bibigyan ng linaw ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mas may timbang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na ninanais niyang tayo'y kanyang makapiling sa buhay na walang hanggan. Kaya lagi ko po sinasabi, baka ba nagugulat, makikita-kita po tayo sa langit, ha?
Ito po destinasyon natin. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. Ito ang ninanais sa pagkalakbay natin dito sa mundong ito. Magsama-sama tayo sa Kanyang kaharian. Kaya nga po't mahalaga na yung ating kaisipan, ating damdamin, at ang pagmamalay na mayroon tayong taglay sa bawat isa na ang aking layunin pagkatapos ng aking paglalakbay sa mundo ay makapiling ko ang Diyos. Siguro wala ditong nagnanais na mapunta sa impyerno. Diyos, ang kaharian niya, ang langit. Ito ang destinasyon po natin. Ito ang nilalayon at kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin na naririto ngayon. Na ninanais ang tayo ay makatanggap tuwina ng pag-ibig niya at ang pagnanais at kalooban ng Diyos na tayong lahat ay makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Kahit may pagsisikap na tayong dapat gawin, meron tayong mga dapat isaalang-alang sa ating buhay. Nilikha tayo ng Diyos, taglay ang Kanyang pag-ibig sa atin. At tayo'y Kanyang pinili upang tayo'y Kanyang makapiling. Ang pagnanais na tayo'y makatulad at makapasok sa Kanyang kaharian. Kahit na sa ating mga karupukan, kahinaan, kasalanan, ang Diyos ay nananatiling nagbabantay sa atin na tayo ay makasumpong na magbalik loob sa Kanya. Yan po laging target ng Diyos sa atin. Anumang mga karupukan ng buhay natin, mga kapalpakan, kahinaan, kasalanan, adiksyon sa buhay, ay ninanais ng Diyos na tayo Kanyang maiangat mula sa ganoong kalagayan. Kaya nga't walang hinto po ang Diyos sa atin na nagkakaloob at pinipili na ang pag-ibig na ito ay magkaroon ng isang matinding pagdanas sa ating buhay. Kaya nga po mahalaga araw-araw, awareness of God's presence, matinding pagmamalay ng presensya ng Diyos, ng pag-ibig niya ay tinataglay natin sa ating buhay. Kaya nga po ang pag-aalok ay lagi, kahit mga desisyon, ano ang pinipili mo? Kapag ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na ang pag-aalok ng Kanyang pag-ibig ay walang patumangga. Ibig sabihin, nahaririyan ng pag-ibig na yan, pero patuloy pa rin na maranasan natin, madama, na ang Diyos na ito ay patuloy na nagmamahal at higit sa lahat ay nagkakalinga sa ating lahat. Ang Diyos ay palagi ang nasa atin, nag-aalay ng Kanyang pag-ibig at habag, at hahayaan lang natin siya na ito ay manuot. Pag sinabi manuot, tumalab, may pagtatalaban na ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng tapat na pagbabalik loob sa Kanya. Yun po hinihingi ng Diyos sa atin. Ito po araw-araw na tinatrabaho po bilang isang mananampalataya at nananalig sa Diyos. Ito po'y pang-araw-araw na pinagsisikapang gawin. Panginoon, huwag po akong mawalay sa inyo. Kung meron man tayong mga kasalanan na kailangang ihingi ng tawad, ay hihingi ng tawad. Sapagkat hindi po tumatanggi ang Diyos sa isang lumalapit sa Kanya na humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang nagawa. At katumbas nito ay ang balik ng pag-ibig ng Diyos at ito'y pag-uumapaw. Hindi tumatanggi ang Diyos, kailanman wala siyang tinatalikuran sa isang taong palagian ng nakakalimot sa Kanya, nawawala sa linya ng pagnanais ng kalooban ng Diyos, pero patuloy po ang Diyos. Hindi po siya napapagod sa atin maghintay. Hindi po siya humihinto. Kaya bawat isa po sa atin, anuman ang mga kahinaan sa ating buhay, kadalasan, kung tayo man ay may mga kahinaan na hindi pa na po nadidiskubre o hindi pa natin hinaharap, hindi pa natin inaangkin, hindi pa natin isinasabalikat, at patuloy nating iniiwasan, ang Diyos ay hindi umiiwas sa atin. Kung tayo po ay maraming pasikot-sikot sa buhay natin na hindi natin inaayos ang ating sarili, ang Diyos
ang ating poong Jesus Nazareno ay patuloy na naghihintay na maging matuwid ang landas natin patungo sa Kanya. Hindi tayo binibitawan ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan. Patuloy na nagtsatsaga sa atin, nagpapasensya, tumatanggap, at hindi kailanman naglalaho ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, anuman ang mga bagay na hindi pa natin nayaharap sa ating buhay, mga palpak, failures, limitation ng ating buhay, ay mabigyan po natin ng definition. My own sinfulness. Mabigyan natin ng definition ng aking pagiging makasalanan. Mabigyan natin ng definition ng aking limitasyon sa buhay. Mabigyan natin ng definition ng ating mga adiksyon. May kanya-kanya tayong mga adiksyon na siyang magdadala sa atin sa pagkakasala. Meron tayong limitasyon o kakiputan. Alam niyo yung kakiputan ng ating pananaw na hindi natin pa nabubuksan sa ating panahon hanggang ngayon. Hilingin po natin ang isang kalayaan mula sa isang pagtanggap ng anumang mga nagiging hadlang natin sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Tayo ang bumabara, hindi ang Diyos. Tayo ang nagbibigay ng hadlang upang tayo hindi tahasang magbigay ng laan para sa alok ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hindi po humihinto. Meron pong kwento, 3 minutes. Meron pong kwento. May isang tao po na nakapunta sa isang library na nahando ng listahan na lahat ng mga kasalanan. Nais niyang makita kung ano yung mga nakasulat doon. At binuksan niya ang isang file at nakita niya ang pangalan niya, nahando ng haba ng mga kasalanan kanyang nagawa. At sabi niya, kumuha siya ng eraser, hindi niya mabura-bura ang lahat ng mga pakahabang listahan ng mga pagkakasala niya, kapalpakan, pagtalikod sa Diyos, pinipilit niyang burahin lahat. Dumating ang poong Jesus Nazareno. Inilatag ng poong Jesus Nazareno ang listahan ng kanyang mga kasalanan. Piniga niya mula sa sugat ang dugo doon sa listahan ng mga kasalanan at nabura lahat.